Ayan po, ito na po yung request ninyo tungkol sa mga ingredients natin. Mayroon tayong asukal, mayroon tayong kasaba, at mayroon din tayong milk boy. So mayroon pong nagtatanong kung saan mabibili yung milk boy. So sa palengke lang po yan mabibili. At mayroon tayong gata na purong-puro po yan, wala po siyang halong tubig. At mayroon din tayong beer brand, 300 grams yung beer brand natin. At siyempre, hindi mawawala yung gatas natin na Alaska, Ibap. At mayroon din tayong condense. Alaska din po yan. Mas masarap kasi pag Alaska talaga. So yun po, ang una natin gagawin ay magpapakulo muna tayo ng tubig. Ayan, magpakulo tayo ng tubig na 6 na litro. So hindi ko na tinatagal yung tubig dyan. Hindi ko na sinusukat. Tansyahan na lang kasi tansya ko na yung 6 na litro na kung gaano kadami. So una natin gagawin ay maglagay tayo ng kalahati dyan sa gata natin sa tubo. Yan yung pangtunaw natin sa kasaba. So itira natin yung kalahati. Yun yung pangtunaw natin sa mga ingredients natin. Asukal, gatas, milk boy, ibap, condense. So doon natin ipagpahalo-halo yon. So ihalo na natin yung kasaba. At tunawin lang natin ng maayos para pagbuhos natin sa pinakulong tubig, hindi ilaw yung kasaba natin. Wala siyang bubuo. Kasi yan yung dahilan kung magbubuo yung kasaba natin. So yung ice cream natin, lasang kasaba po yon. Kaya siguraduhin lang natin na pagbuhos natin sa pinakulong tubig ay tunaw na tunaw talaga yung kasaba dyan. Para yung ice cream natin, maganda talaga yung texture ng ice cream natin. So ayan, lagyan na natin yung asukal dyan sa may gata natin. Halo na natin siya. Tapos tutunawin natin. Tunawin natin ng maayos yan. Tapos pagka matunaw na yung asukal, so isunod na naman natin yung gatas na ibap, condense, tapos yung milk boy, tapos yung beer brand. So ang paggawa po sa ice cream mga idol, marami pong paraan, marami proseso kung paano mo siya gagawin. Ang importante lang naman dyan, yung kasaba ay maluto natin ng maayos. So kung maluto na natin ng maayos yung kasaba, so pwede na natin yung ipaghalo-halo lahat yung mga ingredients dyan. Pwede rin po na pagkatapos mong lutuin yung kasaba, pwede mo palamigin muna bago mo ihalo lahat yung mga ingredients. Pero kung nagmamadali ka, so hindi mo na kailangan palamigin pa yung kasaba. Basta mahalo mo na siya ng mabuti, so luto na po yan, hindi na po siya hilaw. So pwede mo lang ilagay yung mga ingredients lahat dyan. Dati kasi nung nasa probinsya pa ako, yan yung ginagawa ko. Pagkatapos kong lutuin yung kasaba, so ibabad ko muna siya sa tubig na may hilo. So, tapos pagka madaling araw ko na siya ihalo yung mga ingredients. Tapos papaalsahin ko na siya, lagyan ko na ng asin at hilo dun sa cart ko. So ganun pa rin mga idol, magiging ice cream pa rin siya. So ang kagandahan dito mga idol sa mano-mano, kapag maibabad natin yung mga tinimpla nating ingredients, pagka papaalsahin na natin siya, mabilis na umalsa. Hindi katulad nung pagkatapos natin gawin, yung lutuin yung kasaba, tapos halo natin mga ingredients, tapos papaalsahin natin agad. Matagal po talaga mga idol, matagal po talaga siyang umalsa. Dahil yung mga ingredients natin mainit pa. Tapos yung hilo natin, siyempre mabilis siyang magtubig dahil mainit pa yung natin, ice cream na pinapaalsa. So magpalit na naman tayo ng panibagong hilo at asin. So doble yung gastos natin. Ayan, kumulo na yung tubig natin. So ibuhos na natin sa kasaba natin na tinunaw sa gata. So itong proseso na to mga idol, matagal talaga masira yung ice cream natin dahil yung gata sinasama natin sa pagluto sa kasaba. Ayan, tapos haluin natin siya agad mga idol. Yan, balukayin din natin agad para yan yung pagluto natin sa kasaba mga idol, yung pagbabalukan natin. Kasi kung hindi natin yan balukayin, hindi natin haluin yan, hindi po mapantay yung luto ng kasaba mga idol. Mayroong hilaw, mayroong luto. Kaya kailangan pagkabuhos natin sa pinukulong tubig, haluin natin siya agad. Ayan kung napapansin nyo. So gagamitan na natin ng malaking panghalo kasi ilagay na natin yung tinunaw natin ng mga ingredients. So haluin lang natin ulit mga idol dahil yung asukal niyan tumitigas sa ilalim. Kaya haluin natin siya ulit bago natin ibuhos. Ayan, ilagay na natin. So kapag mahalo na natin lahat yung mga ingredients mga idol sa tubo na yan, sakto lang talaga sa isang tubo yan mga idol na punong-puno talaga siya. Tapos haluin lang din natin siya. Yan, haluin natin maayos para mag-mix yung mga ingredients natin sa kasaba natin. So sa ganitong ice cream mga idol, kailangan po talaga na mas marami yung gata na ilalagay natin. Kasi kung kunti yung gata natin mga idol, yung ice cream natin, hindi talaga maganda yung texture. Hindi siya makintab, hindi siya makinis. Hindi katulad sa maraming gata na makinis talaga siya. Kapag kunti lang kasi yung gata natin mga idol, ang resulta yan sa ice cream natin, kapag i-scoop na natin, ilalagay natin sa apa, nalalaglag siya, hindi siya kumakapit. Kumbaga kulang siya sa lagkit. So ayan po, paghati-hatiin na natin sa dalawang tubo yan. Dahil bukas ng umaga,
yung dalawang tubo na yan, yung papalsayin natin. So ipantay lang natin yung dami nila para hindi tayo mahirapang maghalo. Takpan lang natin dahil ibabad na natin yan dun sa cart natin. So ayan, ibabad na natin. So alas 7 ng gabi nga pala ngayon mga idol. So bukas ng umaga mga 6:30. So papalsayin na natin yan. So magdamag siyang nakababa dyan. Ginagawa na po yung pagbabad kapag manumano. Ayan, kung napapansin nyo, marami pang hilo na tira natin kanina sa pagtinda natin. So yan yung gagamitin natin sa pagbabad. Yan. So 6:30 na ng umaga mga idol. So magdurog na tayo ng hilo at tatanggalin na natin ang tubig dyan. Ayan, gagamit na tayo ng hose. Tapos ang una natin ilagay dyan, hilo. Tapos asin. So ganun lang po yung proseso dyan. Pag matapos lagyan ng hilo, lagyan ng asin, tapos hilo na naman hanggang sa mapuno siya. Tapos pagka mapuno na, tatanggalan natin ang takip at papaalsahin na. So ayan na yung ice cream natin. Kung napapansin nyo, walang laman yung isang tubo dyan. Dahil sasalinan lang natin yan mamaya kapag mapaalsa na natin yung dalawang tubo. Lagyan lang natin ng kalang para hindi umangat yung tubo natin kapag magtubig na yung hilo natin sa ilalim. So kung tatanungin nyo, bakit konti lang yung ginagawa? So kalahati lang po yung ginagawa natin mga idol, kalahating kasaba lang. So tamang-tama lang talaga yan na maubos sa isang araw. Minsan kapag matumal, so hindi pa maubos. Ang puno kasi dyan sa tatlong tubo na yan mga idol, 1 kilo at 1/4 yung kasaba, yung lulutuin natin. Punong-puno talaga yan. Mas komportable kasi ako dito sa kalahati-kalahati lang na gagawin para hindi na ako magdagdag ng punan dyan. Kasi pag hindi yan maubos mga idol, yung puno na yan ng tatlong tubo, hindi talaga yan maubos sa isang araw. So 2 araw yan maubos. So siyempre magdagdag na tayo ng hilo at asin dyan. So dagdag punan naman yun mga idol. So ayan po, nalagyan na natin ng flavor. So ang flavor ko pala na ginamit dyan mga idol, Enjoy. Enjoy yung brand niya. Powder lang po siya, avocado powder. Pero success naman ako sa lasa niya dahil nagugustuhan din naman sa mga customer natin. So yun yung binalik-balikan nila, yung avocado flavor talaga. So yung isa, chocolate powder din yan. Ganun din yan mga idol, enjoy din yung brand yan. So ang proseso sa paglagay sa flavor na powder mga idol, kailangan mo siyang haluin ng maayos. Kasi pag hindi mo siya mahalo ng maayos, simple powder siya. So hindi siya manamix maayos doon sa ice cream natin. So hindi ganong malasa. So yung isa mga idol, cheese yan. So walang problema sa cheese kapag hindi mo siya mamix ng maayos dahil pagka makain yan sa customer natin, malalasahan talaga nila yung cheese. So ayan na po yung ice cream natin mga idol. So takpan muna natin yan mga 5 minutes tapos balikan natin. So pwede na natin yung i-scoop. So ayan, testing na natin yan pag i-scoop mga idol. So kailangan mga idol sa ganitong business na ice cream, kailangan marunong kang mag-scoop dyan. Yung ice cream na umiikot sa scoop natin. At matigas din yung ice cream. Dahil kapag malambot yan, kahit anong papaikot mo mga idol, hindi talaga iikot yan pag scoop mo. Kaya pag matigas yan, iikot yan mga idol. Kung papansin nyo mga idol, napakakinis yung ice cream natin. Ayan o. Kailangan po yung scoop natin ay maliit mga idol, hindi yung malaki. Kasi pag malaki mga idol, maubos agad yung ice cream natin. Tapos kunti lang yung binta. So ayan mga idol, yung ice cream natin. Wow, napakasarap mga idol. Quality talaga yan. Hindi naman ako sa nagmamayabang mga idol, no? Pero gusto ko lang i-share yung kalaman ko sa paggawa ng ice cream.